Magandang araw po, si Dr. Willie Ong to. Kamusta na, Doc Lisa? Yes, magandang araw sa inyo. Panahon na para magtrabaho ulit. Andito po ang inyong mga makabayang doktor para turuan kayo ng aming ituturo ngayong araw na to. Magandang topic natin tungkol sa mata. Yes, magandang topic natin ngayon. Tungkol sa mata, problema nyo sa mata. Alam ko marami may problema sa mata, yung mga cataract, glaucoma, paano alagaan yung mata natin, hindi lalabo yung mata kasi napakahalaga niyan. And later on, Doc Lisa, hopefully meron tayong makukuhang expert sa mata na gagawa natin ng phone interview para sa inyo. Ha? So, share lang po. Salamat sa pag-share, salamat pag-check. Marami kami nahandang preparation sa inyo. So, first topic natin yung pagkain para sa mata. Tama ba, Doc Lisa? Yes, meron tayong mga pagkain na pwedeng kainin para mapangalagaan ang ating mata. Okay, sige. Yes, Reg, Lika. Okay. So, habang sinusuot ni Doc Lisa, salamat po sa pag-share. Ito yung mga na-prepare natin para sa mata. Pagkain para sa mata. Ang ganda ng mata natin. Ang cute to. Ayan, meron tayong model ng mata. Tagal na natin nabili ito. Yes, Doc Lisa? Yes, oo. Bago ang lahat, babatiin ko lang yung mga taga-Health and Lifestyle Magazine na na-meet ko ng isang araw, gaya ni Ray Amihan, at sila Vanessa, sila Jelaika. So, magandang umaga, magandang araw sa inyo. Ang topic natin ngayon ay mga pagkain pwede nating kainin para mapangalagaan ang ating mga mata. Ano yung mga example niyan, ano? Ang number one dyan, kailangan yung mga pagkain mayaman sa vitamin A. Kasi kailangan natin ng vitamin A para maggawa ng rhodopsin o ito yung mga pigments para sa ating retina o dun sa harapan ng mata. Carotenoids, mga pagkain mayaman sa carotenoids. Bakit? Ito ay mga beta-carotene o antioxidants para maiwasan natin yung tinatawag na macular degeneration. So, marami dun sa atin nasabihan may macular degeneration. So, kailangan natin ng antioxidants. At syempre, ang vitamin C at E. So, kailangan natin yan para hindi tayo magkaroon ng mga cataract o paglabo ng mata. So, anong example nito? Ang example nito, yung mga pagkaing mayaman sa carotenoids. Orange. Ito. Orange, mga dalandan o santones. So, mayaman yan sa carotenoids. So, itong mga antioxidants na to ay para pangalagaan ang ating retina. Tapos, alam nyo ba yung mga spinach, repolyo, mayaman naman yan sa yung tinatawag na zeaxanthin o yung lutein. Itong mga gulay na ito ay mayaman naman sa mga ito nga yung zeaxanthin at lutein na maganda para sa ating mata. Para hindi tayo magkaroon ng macular degeneration. Meron ding mga sakit tulad ng mga infeksyon, iritasyon o yung mga tinatawag na conjunctivitis. Meron naman hihina ang ating paningin o lumalabo ang ating paningin. Maaring dahil sa katarata o diabetes. So, gusto natin, damihan natin yung mga pagkain na makakatulong para hindi mangyari ito. Ano ang mga halimbawa? Carrots, spinach, squash. Kaya nga carrots, kalabasa. Yan, gusto natin yan. Kasi mayaman sa beta-carotene at saka sa vitamin A. Tsaka itong kalabasa natin, yan, maganda din yan para sa mga katarata, basta lahat ng problem natin sa ating mata. Pero alam nyo ba, na yung mango, so magtataka kayo bakit meron akong mango dito. Kasi, ang mango, mayaman yan sa vitamin A at C. Di ba sinabi ko nga, kailangan natin vitamin A, vitamin C. Kaya, yan ang isa sa mga example natin, Mangga, maraming vitamin A, beta-carotene, carotenoids, bukod pa dun sa vitamin C at E na kailangan ng ating
mga mata. Yan. So, napakaganda. Tsaka ito talagang ilan lang bansa sa mundo ang merong mangga. So, mas swerte ang Pilipinas kasi halos whole year round meron na tayong mangga dito sa ating bansa at napakasarap nito. Ano pa isang maganda para sa mata? Syempre itong carrots natin, ha. Ito ang pinakamayaman sa pro-vitamin A, carrots. Napakaganda ng carrots, Anti-cancer pa. Oo, so carotenoids, Yes, beta-carotene ay nagiging vitamin A na maganda sa retina o dun sa night vision natin para makakita tayo sa gabi. Bukod sa maganda pa yan sa ating balat. Kaya tayo kumain ng maraming carrots din. Pwede yung gawing juice o salad o merienda as hilaw. Yan, pampabusog. So ito yung mga example na maganda sa ating mata. Yes, Doc Willie. Yes, ako na, Doc Lisa. Sige. So, magbibigay tayo ng mga tips para alagaan ang mata. Pwede ba kunin mo yung magandang mata dyan? Ikot lang tayo. Verse. Ikot lang tayo. Yeah. Sige. So, yes, Doc Lisa, medyo kakaiba ang topic natin ngayon. Although hindi kami specialista sa mata, matagal naman namin naaral to at marami na kami naging guest sa aming radio at TV show. Dati, siguro may mga 20 times na tayo nag-guest. Lagi gustong-gusto nila yung topic sa mata. At magbibigay ako ng mga general tips na ginawa ko ng mga article to na sinusulat ko para alagaan ang mata. Number 1, pag nagkakaedad kasi tayo, talagang humihina, Doc Lisa, yung mga senses natin, ha? Alam nyo po yan, pagdating ng edad, siguro 30, 40 years old, lalo na 60, mata, lumalabo, di ba? Alam naman natin, lalabo talaga yan pagdating ng 40 years old. Tenga, hindi na makarinig, ha? Lalo na pag may edad na, ilong, hindi na makaamoy, dila natin, hindi na makalasa. At hindi lang yan po nangihina pag tumatanda tayo, pati puso humihina, tumitigas, kidney humihina din. So lahat ng organs humihina. Kaya dapat alagaan natin to. So para hindi agad masira ang mata, number 1, ang pinakabawal yung tumingin sa maliwanag na bagay, yung nakakasilaw. Yun daw talaga nakakasira yung mga glare. Yung ibang bata, di ba, Doc Lisa, tumitingin pa sa araw, hindi po pwede, masusunog. Masisira yung retina nyo, masusunog yan. Minsan, meron sa school, di ba, gumagamit laser pointer. Delikado yung laser pointer. Pag na-laser pointer dito sa mata, makita yung sa butas ng mata, Doc Lisa, pumasok dito yung laser pointer. Delikado po. Pwede masunog at masira yung ating paningin. So, wag masyadong masilaw. Sapat lang na ilaw. Nagbabasa kayo, ayaw mo sobrang liwanag, ayaw mo rin sobrang dilim. Pag masyado kasing madilim, mahirap din Masyadong madilim, mahirapan yung mata mo, kaka-focus. Hindi mo kasi makita masyado madilim Ayaw mo masyado madilim, tama-tama lang yung liwanag. Tapos, number 3, bawal ang masyadong matagal mag-computer, mag-cellphone. Di ba pa nagsa-cellphone kaya sakit ng mata ninyo, di ba? Sakit sa mata yung cellphone Kasi pinipilit mo mag-focus. Lalo na yung iba nagse-cellphone sa kotse. 'Di ba? Pag sa kotse sila nagse-cellphone, mas mahirap kasi mas gumagalaw. Yes, Doc Lisa? Yes, may add ka ba? Wala naman. Sige. So, number 4, pwede rin stop smoking, avoid second-hand smoke. Yun din ang iiwasan natin. Pag naninigarilyo kasi, more nagkakos ng cataract, optic nerve damage. At number 5, yung maduduming lugar. Meron tayo tinatawag na pterygium. Yes, Doc Lisa, ano nga yung pterygium? Gusto natin, pag lalabas tayo sa maalikabok, sasakay ng jeep, sasakay ng bus, dapat nakasalamin tayo para hindi tayo mapuwing. Actually nga, sa mga lugar na may nagpipintura, construction, meron silang protective eyeglasses o sunglasses para maprotektahan yung Papakita mata. natin yung pugita or pterygium. Ito yung may laman dito sa tabi ng mata mamaya ipapakita natin, Doc Lisa. Meron ka bang ito muna, pencil muna, pointer natin. Pag ito yung mata, nandito sa may side yun dumidikit yun dito sa iris. Ito yung iris
ito yung kulay na minsan pag itim, yung iba mata ay kulay brown, tapos nandito yung laman. Pag may laman lumalabas dito, yan ang tinatawag na pterygium dahil sa sobrang dumi, lagi na sa jeep, lagi na sa sasakyan. So, yung dust, usok, masama din. At ang mga good for the eyes, yung mga pagkain ng healthy foods, katulad na sinasabi mo nga, Doc Lisa, yung mga carrots, watermelon, isda, healthy yan. At yung mga ophthalmologists, makikita mo, yung mga eye experts, gusto nila may salamin sila. Gusto nila laging nakasalamin. Bakit maganda nakasalamin? Sabi nila kasi, pag nakasalamin ka, kahit papano, hindi ka mapupuwing diretso, di ba? Lalo na sa liwanag, sinabi ko nga sa inyo, masama ang glare, di ba? Kaya kung masyadong masilaw, nasa beach, may tulong yung salamin. Lalo na may pipili kayo na may protection sa UVA and UVB. Dapat yung magandang klase. Ibig sabihin, na-protect yung mata mo sa ultraviolet light, hindi masisira yung mata mo. Okay, so sunglasses, minsan may darating na dust, di ba? Alikabok, pag tumama yung matulis na buhangin, dumikit sa mata, nako, baka mabulag na kayo kasi hihiwa yan hihiwa. Meron tayong first aid. Ang first aid natin para sa napuwing ay ihuhugasan lang yung mata sa running water. Ha? Bawal kuskusin, mga kababayan natin, mga bata, kuskus, hindi po pwede. Kasi pag mayroong pumasok dyan na malaking buhangin, tapos kinuskus mo, ay talaga masusugat siya. Parang pinasok mo yung buhangin sa mata mo, mabubutas. Kaya dapat running water lang, sa tubig lang, hayaan mo lang agos ng agos. At kung nandun pa rin, papacheck tayo sa isang ophthalmologist. Ang exercise, may tulong din. Good for the eyes. Tapos, syempre, isa pang problema lagi, sore eyes. Diba? Ang daming sore eyes sa atin. Ano bang cause ng sore eyes? Ang cause ng sore eyes, madumi ang kamay ng tao. Yung isang tao may sore eyes, nahawakan niya yung bacteria dyan, napunta sa kamay niya, nakipag-shake hand ka sa kanya. Pag shake hand, ginawa ni Doc Lisa, pag shake hand, kinuskus rin niya yung mata niya, kaya nagkaroon din siya ng sore eyes. So, yun din yung cause. So, dapat magre-rest tayo ng ating mata. Merong ang tip Ang tip nga nila dito ay 20-20-20. Ha? Tandaan nyo itong 20-20-20. So, every 20 minutes na nagbabasa kayo ng cellphone, kailangan titingin kayo sa malayo. O, kahit kayo ngayon, nanonood kayo, di ba? Nanonood kayo ng cellphone namin, di ba? So, pag nanonood kayo, after 20 minutes, tingin kayo ng 20 seconds sa malayo, around 20 feet away. Pag tumingin kayo sa malayo, marirelax yung mata mo. Bakit marirelax? Kasi hindi niya pinipilit mag-contract Hindi niya pinipilit mag-focus Kaya narirelax. So, every 20 minutes, pahinga ng mga 20 seconds, tingin sa malayo, pikit ng mata, para makapahinga yung mata. Siyempre, tulog. Walang tulog, may eye bags. At kailangan rin natin i-check yung blood sugar, blood pressure, kasi pag mataas, pag may diabetes, masisira talaga ang mata, ha? Diabetes, diabetic retinopathy, masisira ang mata. At pag high blood, pwede rin pumutok yung ugat sa mata. So, ito yung mga basic tips natin para alagaan ang iyong mata. Doc Lisa, meron ka bang tatawagan? Yes, habang nire-ready ka. Okay, sige. Ako muna dito. Sige, ako muna dito, ha? Sabihin mo na lang sa akin pag ready ka na. So, ito yung mga eye tips natin. Kung meron po kayong questions sa mata, yung akin kasi basic tips lang pero meron tayong expert na tawagan. Hopefully, matawagan natin siya para mabigay natin yung mga, masagot natin yung mga questions nyo. Lagyan nyo yung mga questions para sa mata. Ang doktor sa mata ay ophthalmologist. Ophthalmologist yung doktor sa mata. Meron pang mga conditions na madalas may problema sa mata Unang-una, napansin nyo ba minsan yung mata nyo parang pag sa gabi parang kumukurap-kurap, nanginginig-nginig, di ba? May ganun, di ba, nanginginig. Pag nanginginig yung mata, ibig sabihin nyo po, pagod yung mata. Ha? Pagod yung mata, pahinga ka lang, rest ka lang dito. Okay? So, andito na ata, expert natin, Doc Lisa. Yes. Naka-loudspeak? Hello, Dr. Ed. Yes, thank you very much. Oh, maraming salamat. Doc Lisa, pakihawak to. Yan, si Doc Lisa. So, Ed, ang guest natin si Dr. Edward Luna. Isa siyang
napakagaling na ophthalmologist. Kasama din natin siya sa Salamat Doc. At marami siyang tinitreat na charity. Yes, Dr. Ed, kamusta ka? Mabuti naman po. Good morning, Doc. Yes, sana malinaw. Live tayo ngayon sa Facebook Live. Marami nanonood sa atin all over the world. And karamihan ang tanong nila ay tungkol sa mata, Doc. Ang pinaka-problem karamihan ay yung katarata. 'Di ba? Lahat tayo takot sa cataract, Dr. Edward Luna. So, ano bang tips para hindi magkaroon ng cataract? At ano ba tong cataract? Ang cataract kasi, Doc, yan ay sakit sa mata, no, na namumuti yung lens sa loob ng mata. Okay. Karaniwan ito lumalabas sa mga may edad habang tumatanda kasi nagbabago yung laman ng kanyang mata. Okay. Para maiwasan ito, una, kailangan laging regular ang pag-check up ng sugar kasi ang diabetes isa rin sa pwedeng maging cause na pagkakaroon ng katarata. Isa rin ay trauma, kaya ingatan ng mata habang naglalaro ng sports o may ibang activity na strenuous activity. Iwasan din. At saka yun din na sobrang bilat sa init ng araw. Ito mga pwede nating iwasan para hindi mapabilis ang pagkakaroon ng cataract. Yes, sinasabi ko sa kanila, Dr. Ed Luna, yung sabi ko nga yung masyadong masilaw, tumitingin sa araw, yung mga kabataan natin, di ba iba, kinukuskus yung mata. Ano ba itong mga basic tips na hindi nila alam na yung araw at yung pagkuskus may masama yun sa mata? Okay. Yung pong masyadong pagbibilad sa araw, yan na pwede maging dahilan ng pagkakaroon ng iridium o yung laman sa may ibabaw ng mata. Yung iba ang tawag naman dyan ay pugitan. Ang maraming nagkakaroon yan yung mga pulis, mga magsasaka, mga mangingisda. Sila yung mga lagi kasi nakabilad sa araw. Ngayon, kung pagkusot naman sa mata, kung makati, pwede naman natin iwasan yan. Kasi pagka laging hinahawakan, laging kinakamot ang mata, pwede magkaroon ng sore eyes o iba pang infection po sa mata. Okay. Anong treatment doon sa pterygium or pugita? Kasi maraming may ganung problem yung may laman na lumalabas. Inooperahan ba yon, Dr. Ed? Yes, may sinusundan po kaming tamang sukat para dyan kapag yan ay umabot na doon sa sukat na aming pinagpapatayan. Yan po ay inooperahan na po. Pero kung maliliit pa lang, pwede naman kung may mga gamot mo na pwede. Pero pang-alis lang po ng iritasyon, pamumula, pangangati. Pero hindi niya kung matatanggal yung mismong laman o yung tirik. Okay. So, pagdating naman, Dr. Ed, sa sore eyes, ano bang treatment natin sa sore eyes? Papakita natin sa sore eyes. Okay. Tamang-tama po, no? Ngayon kasi, ngayong January, medyo nakita ko namin medyo tumataas ang incidents or pagkakaroon ng sore eyes. No? Ang mga prevention po dyan is wag kong kakamutin ng mata. Tapos, pagka may minuho ng maraming source ng vitamin C para lumakas ang resistensya para hindi madaling tapuan ng sore eyes. Ngayon, ang treatment naman po dyan, meron po mga eye drops o pamatak sa mata, antibiotic eye drops. Tapos, pahinga ko talaga. Kailangan nung magpahinga ng pasyente kapag siya ay sore eyes. Sabi ng mga kabataan, Dr. Ed, bawal daw tumitig. Pag tumitig daw ba, nagkaka-sore eyes, bawal titigan? Hindi naman po. Kasi kung ganun po, di sana lahat po ng off-time may sore eyes na. Kasi kami ho ay nag-check up ng sore eyes. Ang kadalasan naman nung mode of transmission o paglipat-lipat niyan is yun pong airborne yan. Kung sa pagka naihawak po yung isang bagay ng taong may sore eyes at inawak nyo rin sa mata nyo, yan po nalilipat ang sore eyes at saka airborne din. Yes. Isang tanong sa katarata, sabi nila, meron ba eye drops for katarata o meron ba ibang treatment? At kailan inooperahan yung katarata, Dr. Ed Luna? Okay. Ang katarata po ay may staging naman yan. Kung maliit pa ho, meron ho mga eye drops pero pampadelay lang. Hindi ho siya talaga pampaalis ng cataract. Anong eye drops yun, Dr. Ed? Yun pong mga sodium potassium iodide. No? Opo. Tapos, ini-stage namin yan kapag yan ay nasa tamang stage na or sinasabi ng iba pagka hinog na, saka lang naman po inooperahan. Hindi naman ho lahat ng cataract ay agad-agad inooperahan. Okay.
Tapos isa pang common problem, yung tinatawag na floaters, vitreous floaters, yung pag tumitingin sila sa maliwanag, parang may gumagalaw-galaw na bilog-bilog. Ano ba yun, Dr. Ed? Nakakatakot yun eh. Ang vitreous floaters naman po, yan po kasi galing po yan doon. Kasi pang loob ng mata meron siyang fluid. Kapag yan ay medyo tumitigas or namumuo, yun yung nakikita nating floaters sa loob ng ating mata. Hindi naman ho lahat ng floaters ay delikado. Minsan lang ho may iba ho talagang mga tao na mas madaling nagkakaroon ng floaters. Ang ayaw lang ho natin ay yung biglaang pagdami. Halimbawa ho, 5 pa lang ngayon, tapos bigla akong naging 50 o biglang naging 30, ganun karami. Yun pa yung senyales na maaari pong nasisira yung retina or may napupunito sa likod. Kailangan mo agad magpakita sa espesyalista sa mata. Okay, marami nagko-comment sa atin dito. Dr. Ed, naoperahan sila sa pterygium. Salamat daw, Dr. Ed Luna. Sa info, marami tayong watchers sa US, sa Saudi, pati sa atin. At isang common din yung problem, mga kabataan ngayon pag malabo mata, parang gusto nila magpa-laser. Kailan ba, di ba merong mga laser? LASIK pala. Ano ba tong LASIK? Uso lang ba to o sino ba dapat magpa-LASIK? Delikado ba to? Okay. Ang LASIK po ay paraan ng pag-correct or pag-alis ng grado ng mata sa pamamagitan po ng laser. Hindi ho lahat ay maaaring i-laser agad, no? Hinihintay ho natin yung tamang edad na mga nasa edad 22, no? O 24. Kasi ho, hinihintay ho natin maging stable yung grado ng mata ng tao. Habang lumalaki ho kasi tumatangkad habang nasa stage sila ng pagdadalaga, pagbibinta, hindi ho po pwede kasi mabilis ho yung pagbago pa ng kanilang grado. Kailangan ho natin silang hintayin mag-22 o 24. Mabilis lang naman no itong procedure na ito at saka bago naman no ito gawin, may mga screening procedures po bago ito gawin. Kaya safe naman po siya hanggat basta ho ay kailangan dumaan ho sa tamang procedure po ang mga pasyente. Yes, Dr. Ed. Pinapakita ko tong picture mo sa Facebook eh. Meron kang picture dito sa Facebook na kasama mo yung mga, ophthalmologist assistant. Kasama mo itong, meron kang machine eh, yung para sa mata. Yes, ito. Para kilala nila, ito si Dr. Ed Luna. Saan nga clinic ni Dr. Ed Luna? Si Dr. Edward Luna ay taga EdMed Multi-Specialty Clinic, RVC Building, Anonas, corner K6 Street, Quezon City. So, telepono po 435-7947. 435-7947. Okay, ito kasama ko. Magaling magbasa. Papasalamat po tayo ang buong lahat ng followers natin, Dr. Ed. Kasi yung mga charity patients ko, pinapadala ko kay Dr. Ed Luna at siya nag-o-opera nga ng libre. Like yung huling pinadala ko, si Virgie, yung isa. Thank you sa pagtulong doon. Actually, nakita ko lang yung matandang babae, naglalakad lang, hinabol ako, hindi daw makakita. Walang pagkain. Pag pumunta dito sa bahay namin, laging gutom, walang pagkain. So, bibigyan namin tubig, biskwit, tapos papacheck nga yun sa mata. So, salamat kay Dr. Ed sa pag-libre dun sa cataract operation. Yes. Dr. Ed Luna, huling tips sa mga nakikinig, yung emergency na dapat pumunta na sila sa ophthalmologist. Okay. Mga emergency po, kapag kumikirot ang mata, may history ho na natamaan ng foreign object, wag mong mag-atubili, magpatingin po agad sa inyong doktor sa mata kasi iba ho, dinidelay pa. Naghihintay po ng mga 2-3 araw. Huwag po natin hintayin ng ganong katagal kasi malaki na ho yung mga pagbabago pag lumagos po yung mga 2 o 3 araw pa. Yes. Dr. Ed, isang common problem din yung glaucoma. Nakakatakot tong glaucoma, di ba? Sino ba may glaucoma? Kasi nakakabulag to. Ano ba tong glaucoma? Ang glaucoma po kasi ay ang pagtaas ng pressure sa loob ng mata. Ayaw ko nating tumataas ang pressure kasi pag tumaas po yan, nasisira po yung optic nerve o yung pinakaugat ng mata. At kapag nangyari po yan, kung ano po yung nasira sa optic nerves or sa ating ugat ng mata, mahirap na po or hindi na ho halos na ibabalik yung kanyang dating function.
Kaya po, ang mga susceptible po ay yung mga taong madaling pwedeng magkaroon ng glaucoma, ay yung po may mga family history sa pamilya ng glaucoma, yung din po mga high blood, may diabetes, sila rin po ang mga susceptible or madaling magkaroon ng glaucoma. Ang symptoms At, mga symptoms, opo. yes, Dr. Ed. Ang mga simptomas po niyan ay madalas na pagsakit ng mata, sakit ng ulo, okay? Minsan ho na pinapabayaan lang natin, akala natin baka migraine lang or ibang sakit po dala ng sakit ng ulo, saka sakit po sa mata, kumikirot po kasi yan pagka ganyan. Meron naman ho tayong mga screening test, no? Mga pwedeng gawin para ho ma-screen agad ang pasyente kung siya po ay nagkakaroon ng glaucoma. Lalo na po ngayong buwan ng Marso, ating pong isa-celebrate ang Glaucoma Month. Glaucoma Month, yes. Yes po, sa Marso. So, makipag-coordinate lang po kayo sa inyong mga doktor at sa mga ospital at clinic para po malaman yung mga programa kung gagawin ngayong Marso para sa Glaucoma Month. Yes, nakakabulag ang glaucoma eh. Tapos dito, pinapakita ko nga dito, Dr. Ed, yung tonometer. Meron ako pinapakita ng picture ng tonometer. Tama ba yon? Yung pag-check ng level. Tsaka pinakita ko rin dito yung picture na field vision of loss, yung nawawala yung paningin nila, yung gitna na lang na naiiwan sa nakikita nila pag glaucoma. Yes? Okay. Cut lang kami sandali ni Dr. Ed Luna. Hopefully, tatawagan natin ulit. Ganda ba ng mga pictures natin? Salamat sa mga pictures natin. Papakita natin itong mga... Ito, may nag-comment eh. Nakakabulag ang glaucoma. Hi, Doc Edward. Yes po. Yes, nakat lang tayo sandali. Alam niyo naman ang globe, every 10 minutes, tinatanggal. Kahit unli ka sa globe, hindi ka maka-unli. Okay, salamat. Yes. Yung pong applanation, yun po yung pangkuha ng pressure. Tapos yun pong field of vision na pinakita niya po. Yan naman po yung ginagawa nating test na isa pa yung perimetry. Para ho makita po. Hindi sila nakakakita sa tabi. Opo. Yeah. So, nagiging parang kuweba or tunnel of vision ang tawag natin dyan. Okay. Kasi lumiliit po yung field na nakikita ng pasyente. So, kailan sila kailangan pumunta agad sa doktor? 'Di ba? Pag masakit na yung mata, masakit ang ulo, lumalabo yung mata, agad-agad mapapacheck. Yes. Opo. Yeah. Tapos, alamin din po sa pamilya kung may history ng glaucoma para humascreen din ng mga pasyente. Yes. Ano ba itong sinasabing macular degeneration, Dr. Ed Luna? Ano ba itong na-common sa may edad ba? Opo. Ang macular degeneration po kasi, imayin muna natin, macula, sabihin natin muna ng macula. Pag sinabi natin macula, yan po yung parte na sa likod ng mata natin na siya yung pinakasentro ng ating paningin. Degeneration, yun po yung pagkasira. Okay? So, pag sinabi natin macular degeneration, pagkasira ng macula. Nangyayari po ito madalas sa mga pasyente, may mga edad 50, pataas. Dala po nung pag-edad, meron po kasing component yung ating macula. Habang tayo nagkakaedad, nasisira po kasi siya. Kaya po yung paningin ng tao, minsan, ang unang mga sintomas na mararamdaman nila ay pagkabaluktot ng mga linya o kaya may nawawala pong sentro sa gitna. Kung tumingin sa mukha ng tao, sabihin nila parang walang ilong o parang walang bibig yung kanilang kausap or malabo. Ang ginagawa ho natin ngayon dyan, meron ho tayong mga gamot na inibigay at isa po dyan ay pwede hong may ini-inject na gamot o kaya po laser. At supplements po para ho mapanatiling healthy yung ating macula o ating retina. Anong supplements binibigay? Yun po mga lutein and vitamin A po. Kaya healthy din yung mga carrots, mga yes po, prutas. Carrots, kalabasa. Yes, yan yung po, mga gulay. Tapos last na lang, Dr. Ed Luna, yung I'm sure yung pinakadelikado, yung may diabetes, may high blood, di ba? Ang daming nabubulag dyan. Kailan ba sila magpapacheck mata? Ang daming may diabetes sa atin million eh. So, di ba nakakasira talaga ng mata? Opo, ang diabetes po kasi, isa ho sa kanilang sinisirang pinakamabilis na siraing organ is ang mata, yung pinakalikod. Nagkakaroon ho ng leak
nagkakaroon ho ng pagdudugo sa likod ng mata. Kung kayo po ay na-diagnose na po ng diabetes, mas maganda ho ma-screen ang inyong mata at ma-check up at least, no, minimum o pinaka-counting na yung twice a year o 2 beses sa isang taon. That's minimum po iyon. Para ho ma-monitor kung may mga pagbabago nangyayari sa likod ng inyong mata kapag kayo ay nasabihan na kayo po ay may diabetes. May nag-comment sa atin dito, Dr. Ed, na nagkaroon daw siya ng glaucoma at nabulag na yung isang mata niya at nalulungkot siya. Paano na daw yung natitira niyang mata? Nakakahawa sa kabilang mata? Opo. Ngayon po, ang dapat gawin ay laging ipa-check up or ipa-monitor yung kabila niyang mata para ho makita kung tumataas din ang pressure. Makontrol na ho agad para ho hindi magaya doon sa kanyang kabilang mata na nabulag. Kaya ho mas madalas ang pagpapacheck up po niyan at saka pagmamonitor po. Yes. May nagtatanong yung mata laging makati, parang may buhangin, may edad na. I think lahat to problema namin, mga dry eyes eh. Kami mga dry eye syndrome siguro. Yes, Dr. Ed. Pagka dry eye syndrome po, kasi nipis na film or tear film sa harap ng mata natin. Pagka ganyan ho, ibig sabihin tulog siya. Pero yung mga gamot na available, yes, pag dry nga eyes medyo nagiging choppy Okay. So, anyway, maraming salamat, Dr. Ed Luna, sa iyong time and sa lahat ng mga nakikinig sa atin. I'm sure, sana ma-invite ka pa namin ulit para magbigay ng tips sa ating kababayan. Thank you, Dr. Ed. Salamat po. Yes, thank you very much. God bless. Okay. So yan po ang ating naging bisita, si Dr. Edward Luna ng EdMed Multispecialty Clinic. Ito po ang numero 435-7947 sa RBC Building, Anonas, corner K6 Street sa Quezon City. Okay, so napakarami pong ibigay na tips si Dr. Edward Luna, isa pong napakabait at magaling na ophthalmologist or doktor sa mata. Yung mga emergency, wag kakalimutan, pag naramdaman ninyo, wag na yung mamaya na lang, bukas na lang. Tandaan nyo, pag nabulag kayo, napakahirap ng buhay kapag walang paningin. Kaya sabi nga natin, Doc Lisa, di ba, health is wealth. Mawala na lahat. Okay pa nga may arthritis Okay pa nga yung masakit ng likod, masakit ng kamay, makakatrabaho ka pa. Pero pag nabulag, hindi na tayo makakatrabaho. Kaya napakahalaga. Napaka-important po sa ating mga senses. Paningin, pandinig, yung pong mga yan, importante para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tsaka si Dr. Edward Luna, lagi niya nililibre. Madalas yan sa Salamat Doc. And marami kami pinapadalang patients. Napakabait. Hindi ko alam nga saan niya. Ang dami ko ng utang sa kanya. Dahil yung mga pasyenteng mahihirap, nagmamakaawa sa akin, pinapadala ko sa kanya for mga charity cases. Okay? Yes. Mabait, magaling, Dr. Edward Luna. Yes. Marami manlilibre. Okay lang yun. Okay lang po yun. So, anyway. Isa ding sa mga tanong nila, yung twitching o gumagalaw-galaw yung gumagalaw. talukap ng mata. Palagay ko po, pagod na kayo, baka kailangan ng ipahinga ang mata at matulog ng sapat. Isa kasi yun sa mga senyales ng pagod ng mata. Yung medyo nagtitwitch, yung talukap o yung eyelids. Oo. Ano po yun? Pagod lang, hindi kailangan matakot, hindi naman kayo na-stroke. Tapos yun na nga, pagdating ng after 40 years old, di ba? After 40 years old, tayong lahat, medyo lumalabo ang mata, kaya kailangan natin magsalamin. Yan si Doc Lisa, may salamin yan. Ayaw lang magsalamin. Yes. Kahit lampas 40 years old. Pero pag ang trabaho nyo, magsasaka, mangingisda, yun nga, pati daw mga pulis, kasama yan. Yung laging nasa arawan, yung mga MMDA, dapat mag-sunglass tayo. Bukod sa pangpapogi, syempre, para yan sa inyong mata, para maprotektahan. Kasi mahirap talaga na magkasakit sa mata. So, maganda po yung mga sunglasses. Pang-forma na,
gamot pa. Yes. So, after 40 years old, talagang lumalabo yung mata natin. Ang tawag dito po, presbyopia. Ibig sabihin, pag nagbabasa kayo, hindi nyo na mabasa. Pag tinitignan yung pagkain nyo, lumalabo na. Pag malapit nga, di mo makita, sumasakit na ulo mo. Kaya kailangan lang magpapagawa ng reading glasses. So, pag minsan 100, 200 yung grado, pataas ng pataas, patanda tayo ng patanda. Yun pong mga tumungtong sa edad 40. So, mapapansin nyo, yung mga kababaihan, pag nagbabasa, dati naman nababasa niya yung dyaryo. Ngayon, bakit dikit-dikit na? Dati nakakapanahi siya na yung nagsusot ng sinulid dun sa karayom. Mapapansin nyo, bakit hindi nyo na maisuot yung sinulid sa karayom? Ibig sabihin, magpatingin na tayo ng mata, baka kailangan na tayong sukatan. Ano ba ang ating grado? Yun yung mga senyales, lalo na pagtungtong natin ng edad 40, lalo na kung lagi tayong nagko-computer, nagbabasa, baka kahit wala pang 40, basta makita nyo parang mas malabo, mas dikit-dikit, yung mga dati nyong ginagawa, parang hindi nyo magawa, parang laging sablay. Yan. Yes, Doc Lisa, baka pwede mo tulungan. Focus mo lang po, reverse. Meron pa ako mga tips, magagandang tips para sa mata. Yan. Meron tayong mga boards dito very important tips. Para meron tayong general knowledge, di ba? Kailangan may alam tayo. Like ito po, pinapakita ko sa inyo kanina yung presbyopia, yung mga nagkakaedad na hindi na makakita. Yan. Pag malapit, hindi na natin mafocus. So, parang ganito na nakikita niya, malabo na siya. Presbyopia, above 40 years old. Kasi yung lens natin, hindi na ganun kaganda yung lens natin sa mata. Itong kulay blue lens siya. Actually, kulay puti siya. Hindi na ganun kaganda. Ayaw na mag-contract. Hindi na makafocus. Kaya kailangan lang mag-reading glasses. Walang kaso yan. Pero meron sa atin, nearsighted. Ha? Like, I think yung anak ko, nearsighted Pag nearsighted, ang nangyayari dito, yung eyeball nila, medyo, nung pinanganak, medyo mahaba. Eyeball too long. Kasi yung eyeball natin may bilog yan So ito, medyo mahaba yung eyeball, kaya yung focus dito sa harap. Yan, nearsighted, nahihirapan siya. Pag malapit, nakikita niya. Kung malayo, hindi niya nakikita. So kailangan rin niya ng concave lenses sa mga nearsighted. Tawag dyan, myopia. Meron namang iba, farsighted. Diba? Nakikita lang yung malayo. So, ang problema nila, yung mata nila, medyo may kaliitan. Medyo maliit yung mata. Tapos, kailangan naman nila ng lens. Yan ang basic lang para meron tayong alam tungkol sa mata. Tapos, ang maganda sa mata, di ba, minsan kaya nyo tumingin sa taas, sa kanan, sa kaliwa. Alam nyo ba anong muscle sa katawan, Doc Lisa, ang pinaka-aktibo? O yung mga kalalakihan, pwede kayong mag-comment. Anong muscle ang pinaka-active sa buong katawan? Hindi yung muscle na iniisip nyo. Ang pinaka-active na muscle sa buong katawan ay ang eye muscles. Ang mata. Nagko-contract yan, libo-libo. Tingin kayo sa kanan, sa kaliwa. So, merong mga eye muscles yan. Sa ibabaw, to superior rectus, sa gitna, para makatingin ka sa loob. Meron ka para tumingin sa labas. Iba't ibang muscles. Ngayon, kung may diferensya sa muscle, hindi balanse, may stroke, may diferensya sa muscle, doon nagiging parang banlag. 'Di ba? Hindi diretso yung mata. 'Di ba minsan may ganon, isa nakatingin sa diretso, isa nakakaliwa. Baka may diferensya dito. Yan. Yan parang ganito, extriopia, yan naka-deviate yung mata. Tama, ganda na pinakita mo. Meron naman esotropia, nakapasok yung mata, ha? So, pag ganito, papacheck tayo sa isang ophthalmologist. Kasi lalo na yung mga baby, o baka hindi makabasa maigi. Kasi pag hahayaan yung ganito, ano ba tawag Dr. Lisa? Banlag. Pag hahayaan yung ganito, ang mangyayari, ito lang ang gagana. Ito, manghihina na manghihina, lalabo na yung mata. Paano hinayaan mo siya mapagod So, habang bata pa, a-adjust na to sa eyeglasses at bahala yung ophthalmologist. Yan, pag nakita nyo, ganyan yung anak ninyo, papacheck nyo na sa mata. Ha? So, para hindi mabulag yung isang mata. Yan, meron tayong mga eye function. Napakaganda, di ba? Tapos, ito yung mga muscles ng mata. Yan, kita mo.
eyeball. Para maibaan din yung eyeball, ba minsan kumakain tayo ng isda, di ba? May eyeball siya, may mata, may mga muscle, ganun din yan. See? Napakaganda ng gawa ng Diyos sa atin. Ito yung eyeball. Tapos, may papakita pa ako, Doc Lisa, na maganda sa kanila. Okay lang, pakita ko to. Hemianopsia. Ito, thank you. Ngayon naman, may taong na lumalabo ang mata, na na-stroke pala. Ha? Hindi lang mata ang problema, sintomas lang yung mata, pero may bukol pala, may cancer, may bukol o may stroke. Ha? Papakita ko sa inyo. Ito yung mata ng tao. Yan ha. Paningin mo sa kanan, sa kaliwa. Palagay natin yung kanang mata mo normal, malinaw. Yung kaliwang mata mo wala makita. Wala makita. So, ano iisipin ng doktor? Kanan nakakita, kaliwa hindi nakakita. Iisipin niya, baka may nakaipit sa utak, sa optic nerve. Yung optic nerve, yun yung nerve ng mata. Pakita natin, Doc Lisa, dito sa kaliwa. So, yan. So, pag parang malabo o nabulag yung kaliwa, posibleng may barado dito. May nakabara dito sa optic nerve. Baka may tumor, may bukol, yan ang iisipin ng doktor. Base sa pag-examine sa iyo na hindi makakita yung kaliwa. Tingnan mo naman to, pangalawang example. Dito tayo, Doc Lisa. Pangalawang example natin. Yan. Paano naman yung hindi makakita sa may side? Ito sa may side. Oh. Hindi niya makita itong sa may kaliwa niya, hindi niya makita sa kanan. Sine-check yan ng doktor eh. Kung lalagay ng finger, sabihin, bilangin mo, ilan to, ilan to. Pag nakita niya, hindi mo makita ito na sa side, ito na sa kabilang side, ang iisipin niya, baka may tumor sa pituitary. May nakabara sa gitna ng utak. Pakita natin, Doc Lisa. Ito, sa gitna ng utak. Yan, sa gitna ang bara. Ito, naka-point. Number 2, yan o, nandito yung bara. Pero ang mas common na problema sa mga pasyenteng na stroke, ganito ang mas common na stroke. Ito, homonymous hemianopsia. Ito yung lagi namin chinecheck sa na-stroke victim. Pag stroke victim, parehong side na left, hindi makakita, yung nandito nakikita niya, ibig sabihin niya, na-stroke. Cerebrovascular event, na-stroke. Ano ang tinatamaan? Ito sa utak. Ito yung brain natin, ito yung mata, dito sa likod, na-stroke siya dito. Yan. Dahil, ba't na-stroke? Lakas kumain ng taba, puro paninigarilyo, kaya na-stroke. Nakikita nyo? Pag lumalabo ang mata, pwedeng wala sa mata ang diferensya, yung pala na-stroke na. Sa utak, kasi yung utak natin ang nagko-control ng mata. Ano ba nakikita nitong mga hemianopsia? Pakita ko, Doc Lisa. Oh. Ito ang nakikita nila. Oh. Ito ang normal. Oh. Kita nila yung buong sign. Okay? Ito yung abnormal. Kalahati lang nakikita nila. Yan. Sige. So, bago natin tapusin itong mga eye topic natin, I think nabigyan na natin yung mga tips para sa kanila. At pakita na rin natin itong eye model natin. Napakagandang eye model. Sige. So, ito yung eye model natin. Ito yung mga muscles sa mata. Sinabi ko sa inyo, ha? Ito yung iris, yung kulay ng mata. Yung pupil, yung butas, ha? Huwag titingin sa masyadong nakakasilaw, masama. Bubuksan natin ang mata. Uy, ang ganda. Binuksan ko yung mata. Yes, atras mo, Doc Lisa. Ito yung eyeball mismo. Oh. Sige, ha? Nandito sa likod, ang optic nerve, ha? Ito yung nerve na nagsasabi. Para siyang computer, eh. Ito yung screen. Tapos yung napapanood mo, papasok sa utak, sa computer. Yung utak magsasabi, ay, nakita ko maganda. Ay, nakita ko pangit. Ay, nakita ko blue. Pwede ko ba buksan to? Wow, buksan natin ang loob ng mata. Ito yung lens. Ha? Ito yung lens. Napakahalaga. Pero itong lens natin, Doc Lisa, masyado malabo. Parang cataract na itong lens natin. Ha? Sa luma, na-cataract na. Nilagyan ko lang ng tape. Ito. So, pag lumabo to, pinapalitan. Okay? Ito dapat yung retina sa likod. Ito yung binabantayan natin. And ang last tip natin, syempre, dapat alagaan ang katawan natin. Kasi pag inalagaan mo yung katawan natin, yung blood sugar, doon magiging normal yung sa mata. Okay? Liman ko muna to. So, yan po yung first part natin. Pinapakita ko dito sa model, yung mata natin connected sa buong katawan. Healthy pagkain, exercise, control ang blood sugar, control ang high blood para maalagaan ang mata.
Okay, sana nagustuhan nyo ang first part ng ating show. Kahit hindi ko nga expertise, kumuha naman tayo ng expert, si Dr. Ed Luna, and hopefully nakatulong to sa inyo. Kung may tanong kayo, pa-check up tayo sa inyong eye specialist. So, babalik po kami sa part 2 para pag-usapan naman ang mga hilo, sakit ng ulo, at iba pang problema sa mata. God bless po. Yes.